Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings, your Lord abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Though days of toil or death fail, God will take care of you. When dangers, fears, or battles assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Good morning po sa ating lahat and God's morning po. Isa pong kagalakan na muli namin kayo makasama ngayong umaga na ginagawa namin dito sa Prayer Covenant sa St. Paul United Methodist Church Monday through Saturday around 5:30 or 6 in the morning. Hayaan niyo pong samahan niyo kami sa maiksing panalangin. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa binigyan mong pagkakataon sa amin Panginoon. Opportunity, O Lord, na makausap ka namin at makausap mo kami Panginoon. At sa mga panahong ito, O Lord, hinihiling namin ng iyong banal na Espiritu ang siya makasama namin sa aming pagdilay-dilay Panginoon ng iyong salita. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong devotion ngayon ay ibabatay po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 31, at babasahin ko po ang mga ilang talata po sa kabanatang ito. Talatang una, sa iyo, O Yahweh, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Talatang 2, sagutin mo ako ay pakinggan. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Talatang 9, lingapin mo ako, ikaw ay mahabag, pagkat ako, Yahweh, ay nababagabag. Mata ko'y magana dahil sa pag-iyak, mahina na ako at wala ng lakas. Talatang 14, subalit, O Yahweh, ang aking tiwala ay sa iyo, Diyos na dakila. At talatang 15, sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo.
Itong mga talatang ito, lalong-lalo na sa kabanata nito ng Awit 31, at sa unang mga talata na binasa natin, ito ay isang panawagan ng sumulat na si David o isang panalangin na may buong pagtitiwala na hinahayag niya sa Diyos at nakikiusap siya na hanguin siya sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. David was overwhelmed with grief, loneliness, fear, at halos maubusan na siya ng lakas. At iyon nga ang sinasabi sa talatang 9. Mata ko'y magana na dahil sa pag-iyak, mahina na ako at wala ng lakas. Pero ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, dito sa verse 14 and 15, makikita natin dito yung kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. David declare here yung kanyang complete trust sa Panginoon. Dahil ang sabi niya dito, subalit o Yahweh, ang aking tiwala ay sa iyo. Sa iyong kalinga, umaasa ako, Diyos na dakila. Alam ni David kung sino ang kanyang lalapitan. Hindi lamang sa panahon ng kasiyahan at higit sa lahat sa panahon ng kagipitan at kalungkutan at panahon ng kawalanlan. Kaya kung dumaan man tayo sa mga pagsubok, problema, kawalanlan, at alam naman natin, mananampalataya o hindi tayo spare sa mga ganitong karanasan. All of us will experience ng mga kalungkutan, kapighatian, problema, at mga pagsubok. Kaya meron nga isang phrase akong nabasa na sinulat ni Helen Keller, at ang sabi dito, everything has its wonder, even the darkness, and in silence I learn whatever state I may be in, therein to be a content. Ibig sabihin, anumang sitwasyon meron ka sa kadiliman, kasiyahang kadiliman, merong nakalaang kahulugan ang bawat nangyayari sa ating buhay. At ito, alam ko, kahit meron tayong problema, ang mga pangako ng Panginoon sa atin, and God's promise, lalong-lalo na si Jeremiah 29:11, it is for our good. Yes, God can transform circumstances into something good. Lahat na nangyayari sa buhay natin, ilapit natin sa Panginoon. At alam ko, ang mga bagay na ito may ipinahahayag siya sa bawat isa sa atin. Ngayon lamang, naka-experience ako ng isang pagtugon ng Panginoon sa aming panalangin. Nagkaroon ng sunog sa lugar namin kanina lang po. It is 3 houses away from us, sa likodan namin, at merong isang membro tapat ng bahay nila. And we are in the vicinity of Tondo, Manila, kaya alam nyo naman na yung lugar nung pinagkasunugan, light materials ang meron sila doon at maliliit ang iskinita nila doon. Ngayon, relax ako, but meron kaming alaga na isang autistic akong pamangkin na lalaki, 16 years old, natutulog siya. Wala naman siya mga idea tungkol sa mga ganyan. Ginising na namin siya, at nasa 3rd floor siya, pinipilit na nung mother niya na ibaba, at hindi nga maibaba, at naglalaban siya. Doon ko na nagkaroon ako ng takot.
Kasi nga, ando doon na 3 houses away from us at ando doon na yung usok at saka ng apoy. Tumawag ako sa Panginoon. Dahil nga, doon ko nakita dahil hindi ko makontrol ang pamangking ko. Special child siya at lumalaban siya, ayaw niyang bumaba. Kaya mami niya plus me, pareho kaming babae, hindi namin makaya. And he is 16 years old na. Kaya nung hindi namin makaya, yung mga kapitbahay namin sa tapat, tumawag nga sa amin, sabi gano'n, lumabas na kayo. Ngayon sabi ko, kailangan namin ng 2 lalaki kasi hindi namin makayang mapilit siya. Pero in God's blessing, yung pagtawag ko sa kanya, sabi ko, Lord, help us. Hindi yung help us kung ano man, kundi yung makontrol namin yung aking pamangkin. Alam ninyo, ang pangako ng Diyos, sabi niya, ilang beses niya binanggit sa Bible, sa kanyang mga salita, do not be afraid. At itong do not be afraid na to, it is not a suggestion for us, but it is a command. Do not be afraid. Dahil alam ng Diyos sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya, nananampalataya at ibinibigay lahat ang Kanyang trust, pananampalataya at pagtitiwala. Alam ng Diyos ang Kanyang kakayanan. At alam din natin ang kakayanan ng Diyos. Kaya nga sabing gano'n, to overcome sa lahat ng mga bagabag natin sa buhay, always, sabi ko, begin by taking time to be still. Mahirap gawin ito dahil talagang dadaan tayo sa takot pag yung biglaan lalo na. Pero be still. Sabi dito, be quiet and ask. Give a prayer. Ask help from God. Alam niyo kung papracticein lang natin yung panahon na pag tayo may problema, magdili-dili tayo, tumawag tayo sa Panginoon, magbasa ng Kanyang kasulatan, darating ang panahon, if we will cultivate this type of lifestyle, alam ninyo, magiging habitual na yun, magiging maano na sa ating kultura iyon. Stillness, quietness, and prayer. And find guidance will be found in God's words. Earnestly pray. Seek and trust a counsel, especially trust God. Without any doubt, sabi ko, ibigay mo lahat ang burden sa Kanya. At alam ko, tutugon ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung kailan niya tutugunin ang salita mo. Kung ito'y ngayon din niya tutuparin. Kaya nung nangyari sa amin kanina, nakita ko na hindi ko makontrol ang pamangkin ko, hindi ko makayanan siyang hatakin, nasa 3rd floor, bababa kami sa ground floor. Sabi kong gano'n, nakita ko ang mami niya, hindi makaya, tinulungan ko, hindi ko pa rin makaya, sabi kong gano'n, Lord, help us. And God did answer the prayer. May nasunugan at sa awa ng Diyos, walang saktan. Things na nawala sa kanila could be replaced. Pero yung pagtulong ng Panginoon, dun ko nakita yung pag nagdasal ka, maiksi man ito o mahaba. Pero kung ibinigay mo lahat, yung iyong trust sa mga oras na yon, agad-agad tutugon ng Panginoon. To God be the glory, and thank you, Lord,
for your help and answered prayer. Hindi lang sa akin, kundi sa mga kasamahan namin sa lugar namin. Lalong-lalo na din kay Ate Rose na kasama na isang miyembro din dito na mismong tapat ng bahay nila ang nasunog and walang nangyari sa kanila. To God be the glory. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, sa kapahayagan mo, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. Sa mga lingkod mo, O Lord, maraming salamat sa iyo. Lord, teach us to trust you every day. Lord, i-develop mo yun sa amin. Help us na maging matatag sa panahon na di namin maunawaan, Lord, ang mga nangyayari sa aming buhay. Give us wisdom na gagabay sa amin at magpupuno, Panginoon, sa amin. Sa aming mga kakulangan, O Lord, upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, kung anumang pagsubok ang aming haharapin. Lord, maraming salamat sa iyo na sa kabila ng aming pagkukulang, sa mga kasalanan aming nagagawa, Panginoon, pero patuloy kang naging tapat sa mga anak mo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, nawa bigyan mo kami ng sapat na wisdom, O Lord. Samahan mo kami, pag-asa, Panginoon, at sa aming kahinaan, palakasin mo kami. Give us your strength, O Lord. At lahat ng ito, Panginoon, ang aming gagamitin, magagamit, Panginoon, magiging kalakasan namin, magiging gabay, Panginoon, at magpapaliwanag sa amin, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin naiintindihan. Makakayanan namin itong tiisin dahil ito ang magpupuno sa aming mga puso, ang iyong pagkalinga sa amin at ang iyong pagmamahal. Again, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan mo sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.